Hello guys, today I'm playing. Katapos niya lang doon? Hello guys, today I'm playing Kila Tito Nelson o sa Grow a Garden. reformat na? No, it's like simulator. This time I just put fly simulator. Oh. Sige. Okay, we're here in the game. For Moyer. Okay, Moyer. Ang yaman ay posibleng hindi pa rin pantay-pantay. Halimbawa, sa 100 na tao, ang pinakamayamang isang tao ay posibleng magmayari ng 45% ng yaman. Habang ang susunod na siyam ay maghahati sa 30%. Mommy, tinan mo. Natitirang siyam na punong tao ay maghahati sa natitirang 45% ng yaman. This is my reward. I'm 26 minutes and 0 time. This is the rocks. I'm in Moyer, and you see that over there is a city. One aircraft. There's the aircraft. Okay. Like again. Mommy, there's no internet. Where? Hindi na lang. Loading. 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 The Roblox in the baho. Tingnan mo. Ito mas mabaho, oh. Meron na A320. Bababa ang kanilang halaga dahil sobrang lamang ito sa mga kailangan ng tao. Sa pagkain, kung may 100 na tao na lang sa mundo, mampu pa rin. Masya ang unang regular na supply ng pagkain. Click that. Mas po ang lagi may sapat. Yes, baby. Ang malnourished. Apat ang overweight. At isa ang mamamatay sa gutom. Ipapakita nito ang malaking problema sa global na pamamahagi ng pagkain. Bakit kaya kulang pa rin ang supply ng pagkain kahit mas marami ng lupang pwedeng talian ng gulay? Ugas na palay. Okay, we're ready. May malawak na lupa na pwedeng talipan. Maraming tao ang hindi nakakakuha ng sapat na pagkain dahil sa mga issue tulad ng hindi pantay ng distribusyon, kakulangan sa infrastructure para sa pag-transport ng pagkain, at hindi maayos sa pag-manage ng mga resources. Pwede bang We're going to malaking malls, grocery stores, where are we going? pwede kung walang nagmamayari ito. Pero kung ang mga planta ay nasira o expired na, mas maganda siguro na huwag na lang. Pagdating naman Luwa mo. walang putasyon ng tao may access sa malinis at silas na tubig. Pero lamig dito ang access dahil pa rin There, it's the international airport. This one is the international airport. Yes, kung may 100 na tao na lang it's the international airport. Tagagalang. sa bahay. Dahil dalawang po ang walang permanent na natutulugan. Let's go to the runway. Going to the runway to go in the international airport. There are 3 runways. Yeah. Okay, this is the runway. Okay. The airplane not go to the grass. No to the grass. No to the grass. No to the grass. Okay. Backwards, backwards. Okay. This is the city over there. We're ready to take off in runway 07. And we're ready to take off in below. And 3, 2, 1. Here we go. Let's go.
Yeah, you're moving. Yes, it's our plane. Okay, let's go. Yes, take off. Let's go. We're not delayed. Let's go. We're flying. We're on the bridge. Bridge. Let's go get lower. Yeah, let's go. I can see the city down if there's so many cars is. No! 504, 300, minimum 200. Let's. Yes. Yes. Wait, is that a fighter jet? Gear down. How did you go to this morning, Mary? Mariana, Mariana Cross. And if we go down to supporting Mary, Mariana, Mariana Cross. 500. After you is you'll see how la 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 la. Maaaring magdala ng problema hanggang sa maalis ang boses mo. Yes! We're going to run! We're going to land. There is a go to the body Mary. Mariana, Mariana Cross. I said you get out already. I said to you is every you'll see the cross, but there are Mommy, look! Diyos ko naman to, kung ano na. Mommy, look! Wow. This is to go down, down this supporting Mary. Makakahanap ng mas malinis at ligtas na kapaligiran. Pero syempre, kailangan pa rin nilang mag-adjust sa bagong ecosystem. Sa mundo ng isang daang tao, dalawang po ang delikadong mabubuhay sa tao. Kahit sa maliit na sitwasyon, ay mga biyekta ng mga sa natural disasters, disease outbreaks, social conflicts, resource scarcity, economic instability, at political turmoil ang maaaring magdulot ng tao. Kung napapanood niyo ang apocalypse Oh no, we're in the grass. Mad Max Fury Road at Road, Mariana, Mariana Cross. It's the juice now already. See the way they all see how wrong with arrow. They go down this Bloody Mary. Mariana. Siguradong marami kang pagdadaanan para lang makita kayo ng Diyoko na pwede nasa malayong lugar o bansa pa.
Kaya magiging malapad ang relasyon mo Mommy, do you see that? at dahil maliit ang kompetensya, Oh. makakasiguro ka na ikaw ang mamahalin niya. Mommy, labas mo yung gatas. Bakit? I want to drink something. Wait, I'm joking. I'm joking. Don't say I'm here. Ano sabi ba? Kailangan magtutulong ng isang daang tao na kapalating at siguro maayos ang kinabukasan ng mga gusto ng relasyon. Diba? Sa gagawin ng tao, depende. Pero My baby says, I love you so much. Okay, let's go see Ikaw with tayo, friends. tapos maya-maya pakainin na ka ng gusto ng pagkain. Hotdog, please. Uy, kakahatog lang kanina. I will cry. Ay. Okay. You will cry, Mama will cry too. Why? Dali, nahiga. Kaya nga. Okay, we're here. We're here. International Airport. International Airport 996. Now landing. The airplane. Bro, no! There's a military airplane. Wait, is that an Airbus A380? Yeah, it's an Airbus A380. Mommy, tapos na! Oh, it did. Oh, no, it did crash. Was in the sky where there's a giant square. Okay, just the Airbus A380 just have 2 engines. Whoa, it's so big. Mama, baby mama. Mommy, it's the international airport. No? Malaki? Okay. Ang mga batang players ng Wild Boars Football Club ay katatapos silang mag-train kagaya ng lagi nilang Mama, it's the international airport, no? Malaki? Ang kanilang head coach, sino para sa Pango, ay nagpasa ng umuwi pagkatapos ng practice para maghanda Babuboy. ng laban. Lumipas ang ilang oras at nagsimula ng bumuhos ang malakas na ulan na tila nagpapaliwati ng paparating na problema. Maya-maya pa, habang nagpapuna, sinilip niya ang kanyang cellphone at nakibulat niya nang makita ang 20 minutes goals mula sa mga magulang ng mga bata. Bigla siyang kinabahan. Kaya agad niyang sinubukang tawagin ang mga players isa-isa, pati na rin ang assistant coach na kasama nila. Sa bawat tawag na hindi sinasagot, lalong lumalaki ang kaba ng coach na parang ang sa wakas. Natawagan niya si Sean Paul. Sa sunod players ng team. Si Sean Paul ay sinubo ng kanyang nanay pagkatapos ng practice. At ayon sa kanya, Brazil was in 4880 landed on Cardaton Airport and welcome in your flight destiny and welcome to Abu. Dahil nasa labas ng kuweba ang mga palikla at malakas na daloy ng tubig ang mga agos paloob sa kuweba. Imposibleng makalabas ang sino na pumasok sa loob ng kuweba dahil bahala na ito sa loob. Sa kabila naman, tinawagan agad ng coach ang Thai police at sa kanilang pag-iimbestiga. Nakita niya sa loob ng kuweba ang ilang bata at mga gamit ng mga bata. Pero dahil sa lakas ng ulan at magiging curve ng tubig, imposibleng masulid ang buhay ng kuweba.
lumilitaw na pagpasok ng mga bago sa loob ng kuweba saka nagsimulang umulan ng malakas. Nag-set up din ang crisis management team sa lugar para mas maging mabilis ang coordination sa pag-rescue sa mga nag-drop sa loob ng kuweba. Hindi sa mga rescuers na palipasin ang ilan para sa pag-rescue sa mga bata. Pero habang tumatagal ang Welcome to mahabang oras, 96. sila na hindi ng tamang gawin. Airport 944A. Number 13 gate and decade in the airplane. Kinabukasan, June 24, patuloy na sinusubukan i-explore ng mga rescuers ang kuweba. Pero ng mga rescuers na hindi muna ang search and retrieval operations nila dahil patuloy na dumataas ang level ng tubig sa loob ng kuweba. Dito hinihingan ng time rescuers ang tulong ng Time Navy SEALs at iba pang emergency services. June 25, nang dumating ang elite force ng Time Navy SEALs. Pero kahit ang mga veteranong Time Navy SEALs ay itong manabili ang mga passengers ng kuweba na lubog na sa tubig. Dito, naglatag na din ng mga tubo para makatulong sa pag-pump ng tubig palabas ng kuweba. Nang tila wala ng pag-asa na ma-rescue ang mga bata, siya namang pagdating ni Bernard Unsworth at siya ang magpaplano ng pinaka-imposible para maligtas ang mga bata sa loob ng kuweba. It's not our Sino nga ba flight. si Bernard Unsworth? Siya ay isang expert cave diver. Kodos. Gumugol siya Ano sa the fuck is aming that? sa pag-explore ng Kamluang Yes. Cave at kada sulok ng kuweba. Ang network ng Kodos, paano sa Kodos. chambers ito ay kabisado niya. Is Sa that katunayan, the rocks nakagawa na siya ng mapa ng Lane's buong kuweba mismo. Saktong plano niya i-explore ulit ang Kamluang Cave nang tawagan siya ng Tayo Authorities para hingin ang kanyang tulong at kasanayan sa cave diving. Gamit ang kanyang mapa, natansya niya na nasa Pattaya Beach ang mga natrap sa kuweba. Ang kaalaman ito ay isa sa mga malaking contribution para maging mabilis ang pag-rescue sa mga natrap sa loob. At sa rescue operation ay present si Unsworth. Kitang-kita ang dedikasyon niyang mahanap at magtas ang wild boar meat. At dahil nga sa kabisado niya ang kuweba, dahil sa masamang panahon, alam ni Unsworth na hindi magiging madali ang rescue mission, pero kailangang gawin kaagad kung gusto nilang may abutang survivors. Kaya kailangan niya ng karagdagang tulong. Dito ay sinabihan niya ang Thai government na kausapin ang British Cave Rescue Council na kaagad namang tumugon at kanilang pinadala ang tatlong cave diving experts na sina John Volonten, Rick Staley, at Robert Harper. Si Okay. John Volonten ay nagsimulang maging cave explorer Here at the airport and we're ilang beses na siyang napasama here. sa cave This rescue airport is sa buong mundo. located by the beach. Cave Rescue Organization at British Caving Association. So it's stated naman ay Isn't isang that the retired beach? na bumbero at kilala bilang isa sa mga leading cave It divers could sa buong be mundo. as Habang si Robert Harper right close ay to isang the veteran sea. ay mahigit 4 na dekada nang nag-explore ng mga kuweba sa buong mundo. Kasabay nito, kumani ang international attention ang Kamluang Cave Rescue at maraming nagboluntaryo na tumulong tulad ng isang team ng open water divers, ang United States Air Force Team, Australian Federal Police Specialist Response Team, at Chinese divers mula sa Beijing Eastland County. Wait, is that a Boeing Rescue 747? operation. Oh, the 4747. Simulan ni Bolton at Santos ang pagdalugas sa kuweba gamit ang kanilang Adjust the gate height. Dito ay nag-set up sila sa junior 3 ng kuweba para gawing base camp. Tokyo. Maging well-coordinated ang rescue operation at madaling ma-access sa mga equipment at supplies. Talagang hamon ang kanilang paghahanap sa wild boar team. Dahil ang ilang lagusan ay 3 feet lang ang lapad at 2 feet ang taas. Dagdagan pa ang zero visibility ng tubig sa ilang Mami, pwede ka maglakad. sa mga oras na ito ay patuloy ang pagbuhos ng malakas na ulan. Patuloy ang pagragasan ng tubig sa loob ng kuweba. Patuloy ang pagtaas ng level ng tubig kahit ito ay pinapampalabas. Unti-unti na din bumabagsak ang oxygen level sa kuweba dahil dito. Okay, is the Ang nagpangyari sa rescue operations na tumigil. Nandun ang matinding kagustuhan ng lahat na i-locate at iligtas ang mga bata. Pero mahirap kalaban ang kalikasan. Ang lahat ay umaasa na gumanda ang panahon. At kinabukasan, July 2, gumanda na ang panahon. Muling nabuhayan ng pag-asa ang lahat.
Dito ay sinimulan ulit ni Warrington at Salem ang paggalugad sa kuweba papunta sa tinatayang lokasyon ng mga bata. Naglalakad sila ng mga gamit bilang guideline habang papunta sa Patayan Beach section ng kuweba. Ito ay mga 4 na kilometro mula sa entrance ng kuweba. Sa pagkakataong ito ay naubusan na ang tali si Warrington, pero pagpuro pa din siyang lumangon. At dito nga nakarinig si Warrington ng boses ng mga tao. At pag-surface niya, nakita niya sa isang rock shelf ang 12 na bata kasama ang kanilang assistant coach. Ang discoveries ng mga survivors ay nakapiliw at dali-daling pinost ng Thai Navy SEALs sa Facebook. Ang balitang ito ay Okay. Is that another Bowie? No. No! Oh, to say goodbye. And July in the tree. And there's the Airbus A380. Okay, just drive the baby. Next game, guys. Just a little bit laggy. Lalo na sa extreme condition ng mga lagusan ng kuweba dahil sa malakas na current ng tubig. Imposible din turuan sila na magtayo sa maikling panahon dahil pagod at matamlay na sila dahil kulang sila sa tubig. Okay, next is Mga passages Grow Garden. ay unang posibilidad na magpapanik sa mga bata dahil hindi naman sila sanay magtayo. Okay. You can never relax in your fruits and find some other people. Okay. Your garden will begin and be look like this. Burning buds. I both sell this. Bro, what is this? A gate? Naglatag ng tubo ang Doesn't mga been rescuers there. para mapampalabas ang tubig sa loob ng kuweba at makabawas sa Mami, punta natin sa kuweba. Kasi patuloy pa rin ang pagulan ng mga Oh my balakyo. goodness. Isang option na naisip ng rescue teams ay mag-drill ng butas sa ibabaw ng kuweba papunta sa location ng mga na-trap. Naisip nilang gayahin ang Okay, rescue just- operation na ginawa ng mga na-trap na minero sa Chile. Kaso 1 kilometro ang kailangan nilang i-drill at ang kuweba ay gawa sa solid rock. Hindi rin 100% na may sasakto ang butas sa location ng mga na-trap. Ang isa pang naisip na solusyon This ay garden magtayo is so matapos ang kabilang habang regular na sinusuplayan ng pagkain at iba pang pangangailangan ang mga na-trap. Pero aabutin pa iyon ng I need my burning bud to be posibleng dictated na disappear. Please, I'm begging you. wala na ba talagang pag-asa? Wala na bang You're paraan? completed. Yan ang tanong ng mga rescuers sa kanilang isip. Hanggang sa isang plano ang nabuo na maganda bilang ideya. Pero hindi na imposibleng gawin realidad. Uy, ayusin lang nito. Burning bud and giant phantoms. Lagyan ng specialized diving mask at aakayin palabas ng kuweba. I'm so close. Ang nagsuggest ng ideya ay sina Dr. Richard Harris, isang Australian anesthetist at cave diver, at ibang British divers tulad nila Stanton at Volunteer. Pero sa bandang huli ay matras siyang gawin ito dahil para Why sa don't kanya, all hindi state makatotohanan ang ideya. Pero dahil kalaban nila ang oras at wala nang ibang realistic na rescue plan, pumayag na din si Dr. Harris. Sinabi sa kanya ng ibang rescuers na mas gugustuhin nila na subukan ang ideya niya kaysa hayaang mamatay na lang ang mga na-trap sa kuweba. Kaya sinimulan na nilang gawin ang mahirap na rescue mission. Bawat isa ay nakasuot ng wetsuit at 2 beses Not this. sinubukan ng pampatulog ni Dr. Harris. Sinuotan sila ng special diving masks na tumatakip sa buong mukha nila. Ang mask na ito ay Such may a positive slimy. pressure para hindi pasukin ng tubig ang loob ng mask. Natali ang mga kamay I like- at espada sa likuran nila. I like it. I like it. Nila ay nakalagay sa ibabaw ng bibig nila. At ang mga Giant bata ay tomato. ikaw ang diver na Your nag-aangay dog sa mga is bata, pick up your talagang kakabahan ka dahil sa iyo nakasalalay ang buhay nila. Sa mga bahagi ng kuweba na pwedeng lakarin, inilipat sa stretcher ang mga bata.
papunta sa susunod na diving location. Hindi sapat ang sedative na binigay sa mga bata. Kaya ang mga divers Uy. ay nag-administer I have a peacock! sa kalagitnaan ng transportation. At nangyari ang imposible. Nailabas ng kuweba ang 4 na bata. Sa ikalawang araw ng rescue operations, July 9, 2018, na-rescue ulit ang sundot na 4 na bata. Isa na namang tagumpay. July 10, 2018, ikatlong araw ng rescue mission at excited na ang lahat na makita ang uling 4 na bata at ang kanilang assistant coach. Pero may problema. Hindi kasya ang specialized diving mask sa isa sa mga bata. What's sa mga pet? Gawin ng mga divers. Come on. Lumululat sa mukha ng bata ang mask dahil masyado itong malaki. Dito, napilitan silang gamitin isang recreational diving mask. I have a Pero peacock. dahil sa sitwasyon, I have a peacock! gamitin. Peacock with the Kaya tinali ng rescue team sa mukha ng bata ang mask na ito sa pinakamabuting paraan na magagawa nila na tumasang hindi ito matatanggal. Shocked? At sinimulang i-transport ang mga bata. Sobrang nakaka-tense ang sitwasyon hanggang sa makita ng lahat na lumabas mula sa kuweba ang huling grupo ng mga bata sa kanilang assistant coach. Isa itong tagumpay na gawang posible at tila imposible sa umpisa. Tinatayang halos 10,000 Burning na Blood tao is the sa best. Nam Luang Cave Rescue. Oh, there's another Kasama ng 100 beanstalk. divers, mga representatives mula sa 100 government agencies, 900 na mga pulis, at 2,000 na mga sundalo, at maraming volunteers. Ang mga residente ng Chiang Rai province ay nagboluntaryo din Like na this magbuka, car. maglinis, at iba pa para sa mga rescue workers at pamilya ng mga na-trap sa kuweba. Ang mga lokal na paaralan ay nag-donate din ng pera sa mga magulang ng Lion War Team dahil kailangan nilang tumigil sa pagtatrabaho sa kabila ng matagumpay ng rescue mission. 3 rescuers ang pinawian ng buhay sa rescue mission. Sa kabuuan, kahit sobrang hirap at parang imposible ang rescue mission na ito, ang Tam Luang Cave Rescue ay naging isa sa No. pinakatumatak na rescue operations sa kasaysayan. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag ka na mag-subscribe sa Google YouTube channel at Boop, pinag boop, notification boop. Amazon. Yeah. Tatlong lingkong nawala sa Amazon jungle. Alam mo ba na ang Amazon rainforest ay tinaguri ang isa sa pinakamalalaking kagubatan sa buong mundo? Hindi mahulog ako. Bad Ayusin shot. mo biga 6 mo. million square kilometers. Sa sobrang lawak nito, nanatiling misteryo ang lahat ng nasa loob. May mga matamis na hayop, mga hindi nakikita sa mga tribo, at mga kwento ng mga samot-saring na kawalanhan. Hindi mo alam kung ano ang susunod o kung anong pangalan ang nag-aabang sa mga bawat aktor mo sa loob nito. Kaya isipin mo lang ang takot at kaba ng isang Israeli adventurer na si Yossi Ginsberg nang siya ay napadpad dito. Ano ang mga nakakakilabot na pagsubok ng kanyang hinarap sa loob ng 3,000 pagkawala? Makakaligtas kaya siya sa tila walang katapusang pagulot ng Amazon? Tara, pag-usapan natin yan. Sa likod ng pagiging adventurer ni Yossi Ginsberg, may isang karanasan noong 1981 na tunay na tumatak sa kanyang buhay. Sa edad na 22, matapos ang kanyang serbisyo sa Israeli Navy, hindi niya piniling magpahinga tulad ng karamihan. This, pinanap niya ang kakaibang adventure sa inspirasyon na nakuha niya mula sa librong Handbook ni Henry Chanier. Ang kwento ng pagtitis at pagtakas sa mga matitinding pagsubok ang nagmula kay Yossi na subukan ang bagay na extreme. Kaya lang sa paghahanap niya ng kakaibang karanasan, natagpuan niya ang isang pagsubok na hindi pa sa kanyang inaasahan. Nagpunta si Yossi sa South America. Pagdating niya roon, hindi lang basta adventure ang hinanap niya. Gusto niya makaranas ng isang kakaibang challenge. Bolivia ang napili niyang puntahan. Isang bansa kung saan makikita ang malawak at misteryosong Amazon rainforest. Hindi ito pangkaraniwang lugar dahil tuloy ito ng mga parte na hindi pa natutuklasan ng tao at delikado ang buwan para sa kahit na sinong susubok pumasok. Ika nga, enter at your own risk. Sa La Paz, Bolivia, nakilala ni Yossi ang 3 iba
Marco Stan, isang guro mula sa Switzerland, si Kevin Hale, isang photographer mula sa Amerika, at si Karl Ruprechter, isang Austrian na nagpakilalang isang geologist. Sinabi ni Karl na alam niya ang mga lihim ng kagubatan at may kalaman siya papunta sa isang lugar na hindi pa napupuntahan ng iba. Isang araw sa La Paz, Bolivia, nagtipon ng grupo sa isang maliit na kainan kung saan nag-suggest si Carl ng isang exciting na expedition patungo sa pinakaliblib na parte ng Amazon. Ayon sa kanya, mayroong isang hindi pa natutupusang village sa kagubatan na puno ng kayamanan at kakaibang experience. Exciting ang pagkasabing Carl. Kaya lang, nagdududa ang ilan sa grupo sa kaligtasan ng ganitong expedition. Ako, nakakapagkita ng tuhod. Kung ako yan, tulog na lang ako at magtulog sa bukis. Pero sa kabila ng mga pag-aalala, talagang desidido si Yossi sa idea. Excited siya dahil pangarap niya talaga magpusa ng mga misteryo ng Amazon. Naiisip niya na maaaring pamana sa mga susunod na henerasyon ang kwentong makukuha niya mula dito. Kaya naman, sa kanyang tapang na determinasyon, nahikalit niya ang iba pang mga nasa grupo na sumama. Parang isang typical horror movie plot, diba? Yung may kulot ka na hindi maganda ang mangyayari pero tumuloy ka pa rin. Mula sa La Paz, naglakbay ang grupo matungong Apollo, isang maliit na bayan sa La Paz, Bolivia. Mula sa Apollo, pumunta sila sa Tuichi River at pagkatapos, nagpunta naman sila sa Asariamas, isang local village sa pagitan ng Tuichi at Asariamas River. Sa Asariamas, kung saan naninirahan ng mga katutubong Turumonas Indians, nag-stock up sila ng pagkain at supplies mula sa mga lokal na residente. Mula sa Asariamas, nagsimula silang maglakbay paakyat sa Asariamas River at tumawid ng mga bundok. Sinusunod ang mga sinabing Carl patungo sa isang ancient indigenous village sa kalaliman ng rainforest. Habang naglalakbay ang grupo sa gitna ng Amazon, naging matindi ang mga challenge ng kalikasan. Ang bawat hakbang, bawat paglusong sa ilog ay parang unti-unti hihina sa kanila papasok sa isang mundo na hindi nila kontrolado. Ang init ay parang apoy na sinusunog ang kanilang mga balat. Ang mga insekto naman, walang higil sa pag-atake at halos hindi na umalis sa kanilang katawan. Habang lumalalim ang kanilang paglalakbay sa rainforest, mabilis na nauubos ang kanilang supplies. Napilitan silang mangaso at kumain ng unggoy para magbuhay. Hindi tumatanggap ni Marcos. Ayaw niya kumain ng unggoy, kaya tinis niya na lamang ang pagkagutom at panghihinga. Matapos nilang tumawid sa isang maliit na mountain range, wala silang nakita ang palatandaan ng libo ng kanilang hinahanap. Imagine mo na lang ang frustration nila noong mga panahon matapos sa kanilang pagkikita, wala pa rin pala silang mapapala. Hanggang sa napagdaan Oh, did not. and And the girl has a song. I can walk you by and down and down. Pagbalik sa Asariamas at matapos ang kanilang na, ay pa siya ang grupo na subukan ng isang My, nagsuggest si Carl na bumaba sila sa Tuichi and River your hopes at and patungo sa isang time. maliit na boat quarry. All you all that one. Patungo na bakit? Bago bumalik sa La Paz, sa tulong ng mga lokal I sa wanna Asariamas, say kumuha sila ng balsa at nagsimulang bumaba sa ito. so Nang makarating sila sa pagitan ng Tuichi at Urama River, may sinabi si Carl na naging dahilan ng malaking conflict sa grupo. Ayon sa kanya, may delikadong bahagi sa tulong na may malakas na ayos at malalaking mga bato. Sinabi rin niya na hindi siya I'm marunong just sumunod, so, kaya ayaw so, niya so, magpatuloy. Sino ang inis kay Carl matapos niyang mag-suggest? oh, Siya pa ang unang so. susuko. Dahil dito, When there's a nagkaroon ng feel, pagtatalo sa sound grupo. of love. Nagpapidesisyonan nilang maghiwalay na lamang. Sina Yossi at Kevin ay magpapatuloy sa balsa pababa ng ilog. I can walk you Ay by maglalakad na and you pabalik tell me the pagkasundo ng truth. magsilang mundo sa You're labas mine, bago magpasok. and you're mine, and Hindi you're naging madali ang paglalakbay ni mine, Yossi at Kevin sa I'm ilog. tight. Mabilis ang All pagkakos you all at sa that bawat ito, hindi want. makabago na ng mga challenges ang nagabang. Hindi na ito nakaka-enjoy na adventure, kundi I wanna nakakapanas. feel. Kailangan nilang mag-ingat at magtulungan hanggang sa isang isla. Nakita nila ang isang nakakatakot na bangin. Mabilis ang agos ng tubig dito. At bago pa sila magpagawa ng paraan, tumilapon na si Diyos sa iyo. Dito na nga ba ang katapusan ni Diyos? Nang mahulog si Diyos mula sa balsa, mabilis siyang inalog ng malakas na agos ng tubig sa
So stop. Nakalabas siya Keeper your soda. pagkatapos bumaba. Sell my inventory right now. At sinubukang bumalik Thank you. sa kanyang paglalakad. Nagpupusan niya ang aktibo ay bumabagsak sa isang mataas na waterfall. Dahil dito, kinailangan niyang maglakad paikot para malampasan ito. Ilang araw din siyang sumunod sa agos ng tubig. Umaasang matatagpuan pa. I have a peacock. I have a peacock. Peacock. P P P P P P P P P. Nag-iisa na lang siya. Wala siyang kasama. Walang tubig at walang pagkain. Wala rin kagamitan para sa kanyang kalikasan. Ang kagubatan ng Amazon na dati ay bigay sa kanyang environment. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ay walang tubig. Sa pagkakaan, na parang ang bawat pagkat ay kumakain sa kanilang pinang batas. Habang lumilipas ang mga araw, nagsimula siyang makita. Nagibalikan sa kanya na ito isipin adventure. Isa itong ilaman ng buhay at kamatayan. Naghahanap siya ng mga mapagpunan ng pagkain. Great. Nakapagpita siya ng pambero sa putas at pangwatan. At paminsan-minsan ay nakakapulot ng mga itlog mula sa mga pugal ng ibon. Naghintay pa siya ng pagkakataon na makakuha ng pagkain mula sa mga ukol na bumabagsak mula sa mga puno. Ngunit kahit anong gawin niya, patuloy na nawawalan ng lakas sa kanyang katawan. Sa kabila ng paghihirap, ayaw pa rin tantanan si Yossi ng mga pagsubok. Dahil pagdating ng ikalawang linggo, isang malakas na paglahan naman ang biglang tumakbo. Halos malunod si Yossi sa gitna ng mga rumaragas ang tubig. Ilang beses 12 siyang hours. nalulod sa tubig na parang quicksand na hanggang ilubog siya at lumulit. 2 beses na muntik na siyang hindi makatakas. Okay? Hindi siyang umahon at muli nakaligtas sa bilog ng kamatayan. Sa mga sumunod na araw, wala na siyang makain. 5 araw nang walang laman ang tiyan niya. Mama. Mama, this is just. Yeah. I post a lot of videos. I got 4 comments. Guys, you have to better comment and like and subscribe in my video. And shout out to my video, and I will type in your username. Guys, you have to send me a friend request and join me in Grow Garden. And for 12 hours, I will join Grow a Garden. And I'm trying. Guys, this is my video. Always I post a lot of videos. I my videos is right and coolly. Yeah. Guys, you hit the like and subscribe in my games. No, in my videos, I will give you a shout out. Bye. Bye.